First time nag-concert sina PBB Gen 11 winner Fiang Smith at Chloe San Jose. Silang dalawa ay nag-launch ng kani-kanilang sariling album. Bilang first time na nag-concert, at hindi lahat ay pinagbibigyan ng ABS-CBN na magkaroon ng show ang kanilang artist, ay inulan ng bash ang ginanap na concert ng dalawang artist. Ang Forever Young Fiang-tastic album launch, at meet and greet show ni Fiang Smith, ay ginanap noong June 22, 2025, sa New Frontier Theater. Sold out at may ticket sales ito na higit 7 million pesos. Solid ang mga Gen Z na fans ni Fiang. Pero hindi nakaligtas ang Gen Z idol sa pambabatikos ng ilang manunood at netizens. Malam niya umano, hindi maganda ang boses, at hindi ibinibigay ang best sa kanyang performance. Galit naman na pinagtanggol ng mga tagahanga ni Fiang, na hindi kailangan ni Fiang ang kanilang opinyon. Malungkot umano ang buhay ng mga bashers ng artist. Tugon pa nila ay si Fiang umano ang the next Sarah G. Tinuwanan naman ito ng ibang netizens, dahil nakakainsulto umano sa nag-iisang Sarah G, na ang susunod sa kanyang i-build up ay nagli-lip-sync at naka-auto-tune pa umano. May advice naman ang Asia's songbird Regine Velasquez, na ang pagkanta ay isang skill. Kung buo umano ang isip at puso ng young artist ay, lalo pa itong gagaling. Palakpakan niyo naman si Miss Regine! Nabanggit ito ni Miss Regine Velasquez, na isa sa mga guest ng Gen Z Star, dahil nasabi ni Fiang na, hindi siya makapaniwala na nagkaroon siya ng sariling concert, na hindi naman umano niya forte ang pagkanta. Bukod kay Miss Regine Velasquez, ay guests din niya sina Rain Selmar, Colette Madelo, Kai Montinola, at love team niyang si JM Ibarra. Naging guest din niya ang kontrobersyal na si Chloe San Jose, na girlfriend ng two-time Olympic gold medalist, Carlos Yulo. Nagkaroon din ng sariling concert at launching ng sariling album ang content creator na pinamagatang, Chloe Angeli For Real. Ginanap naman ang launching sa Noctos Music Bar sa Quezon City, noong Martes June 24, 2025. Siyempre hindi mawawala ang kanyang supportive na boyfriend sa audience. Na ayon kay Chloe ay mas kinabahan pa umano si Carlos kesa sa kanya. Kinanta naman ni Chloe ang kanyang kantang pinamagatang Iyo, na handog niya sa kanyang boyfriend, na ipinaglaban siya sa buong mundo. Si Chloe ay under sa Star Pop Management ng ABS-CBN. All out naman si Chloe sa kanyang performance. Bilang isa sa mga influencers na inuulan parati ng bashing, hindi naman nakalampas si Chloe sa pambabatikos. Ayon sa mga netizens ay dapat mag-collab sina Fiang at Chloe. Ano na umano ang nangyayari sa ABS-CBN, at hindi na umano quality ang kanilang binibigyan ng spotlight. Hindi na umano bago sa showbiz na pinapakanta ang mga non-singers, pero iba naman ang sitwasyon ng dalawang baguhang artist. Dahil wala talaga raw talento. May stage presence naman si Chloe, at makapal umano ang mukha. Pero hindi raw talaga maganda ang kanyang boses, at hindi siya singer material. Sa kabila ng pagpuna sa 23-year-old na singer, ay proud siya sa kanyang mga kanta, ilan na rito ang Iyo, Nonchalant, Something Right, at Dulo ng Bahaghari. Ilan sa guests ni Chloe ay sina, singer-songwriter Trisha Denise, at rising P-pop group 1621. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at magkomento. Aabangan umano ng mga netizens, ang collaboration ng dalawang artist, na umaasa lang umano sa lip-sync at auto-tune. Depensa naman ng kani-kanilang tagahanga, ay bigyan umano ng oportunidad na mag-grow at mag-improve ang dalawang baguhan. Kaya umano maraming nawawalan ng self-confidence, dahil umano sa sobrang bash ng ilang netizens. Anong say nyo rito? Comment down below. Ang pagkanta is a skill. Natututunan siya. Kung isa sa puso mo at isa sa isip mo ang pagpapractice, magaling na magaling na magaling na singer. Authentic, nonchalant, real.